At syempre ngayong umaga tayo na naman po ay magsasama-sama sa loob ng 3 oras na balitaktakan, talakayan ng mga mainit na issue sa loob at labas ng bansa. Pero bago po tayo dumako sa mga balita at mga issue, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Mga kanyusik, may mga pagkakataon po ba na napatanong kayo kung nasaan ang Panginoon? Kung nasaan ang Diyos? Gaya po ba kayo ng lalaki sa ating kwento ngayong umaga? May isang lalaki na bumulong. Diyos ko, kausapin mo po ako. At isang ibon ang umawit, pero hindi niya iyon narinig. Kaya sumigaw siya, Diyos ko, kausapin mo ako. At kumulog naman ng malakas sa kalangitan. Pero hindi niya ito binigyang pansin. Tumingin po ang lalaki sa paligid at nagsabi, Diyos ko, ipakita mo ang iyong sarili. At isang bituin naman ang kumislap ng maliwanag. Pero hindi niya iyon napansin. Sa huli, sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, sinabi po ng lalaki, Diyos ko, hipuin mo ako para malaman kong naririto ka. At sa sandaling iyon, isang paru-paro ang dumapo sa kanya. Pero itinaboy lang ito ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ating pong kwento ngayong umaga? Kung minsan, mga kanyusik, nakatuon ang ating pansin sa pangarap na lagi nating idinarasal sa Panginoon. Sa mga malalaking bagay na gusto po nating makamit. Kaya pag nabibigo tayong makuha yung hiling natin, yung mga bagay na talagang inaasam natin, akala po natin hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Hindi pinakikinggan ng Diyos sa mga panalangin natin. Pero baka hindi lang natin napapansin, mga kanyusik, na sumasagot na pala ang Diyos sa dasal natin. Hindi nga lang sa paraan na gusto natin o sa paraan na inaasahan natin. Minsan, kaya hindi natin makita ang sagot ng Diyos ay dahil sobra tayong nakafocus sa isang direksyon. Gusto natin, ganito ang sagot ng Diyos. Ganito ang timing at ganitong pamamaraan. Pero ang Diyos, mga kanyusik, mas malawak ang kanyang nakikita. Alam niya kung ano ang makakabuti at kung ano ang makakasama sa atin. At alam niya kung ano yung tamang paraan para sumagot sa ating mga panalangin. At kung minsan, ang sagot ng Diyos ay dumarating sa pinakatahimik o hindi natin inaasahang pamamaraan. Minsan, ito yung mga taong dumaraan lang na para tulungan ka. Isang pintong nagsara para mailigtas ka sa mas malaking problema, yung mga tinatawag nating blessing in disguise. O isang maliit na pangyayari na nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy. Yung mga hindi nating inaasang pagkakataon or mga tao, mga kanyusik na dumarating sa ating buhay. Minsan marirealize natin na baka ito ay padala ng Panginoon sa atin para sagutin or para tuparin yung mga bagay na hinihiling natin. Kaya wag po tayo agad magsabi na hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. Baka ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong puso at mga mata para makita mo na matagal ka na palang sinasagot ng Panginoon. Pero sa paraang mas tama, mas ligtas at mas makakabuti para sa iyo. Sabi nga po sa Psalm chapter 46 verse 10, Be still and know that I am God.
Paalala po ito sa atin na ang Panginoon ay laging nandyan, nakagabay at nakaalalay kahit sa mga panoong akala mo'y hindi kanya pinakikinggan. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.